Kaugnay naman po sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-resign ang buong gabinete, kausapin po natin si Dr. Jennifer Oreta, ang incoming Dean ng Ateneo School of Government. Magandang umaga po. Magandang umaga, Connie. Opo, para po sa kaalaman ng mga manonood natin, ano po ba ang ibig sabihin ng courtesy resignation? Yung courtesy resignation, ito ay prerogative ng appointing power ng Pangulo. So ito, ibig sabihin nito, inoobligan niya yung lahat ng kanyang mga inappoint para mag-submit ng kanilang resignation. Kaya may qualifier na courtesy kasi hindi agad-agad, no? So pero syempre may pressure din yan na may within certain period kailangan isubmit nila yung kanilang letter of resignation. I see. At iniuugnay po ng palasyo sa resulta ng eleksyon 2025 ang utos ng Pangulo na mag-resign ang kanya pong gabinete. Ano po ba ang indikasyon nito at ano ho ang masasabi niyo tungkol dyan? Kung titingnan natin yung resulta, marami hindi lahat ng members ng administration slate ay nakapasok sa Senado. In fact, yun, tama ka, marami nga ang nagsasabi na dahil sa poor performance ng administration slate, kaya nag-request ng courtesy resignation ang Pangulo. Pero kailangan din nating tingnan na nasa midterm period tayo. At yung midterm period, ito talaga yung pagkakataon ng kahit na sinong leader, para i-review kung tayo ba ay umaangat or nagpo-progreso dun sa ating mga ginagawa or yung mga targets, or hindi. So this is really a golden opportunity for any leader to re-evaluate kung maganda na ba yung performance o kailangan mag-recalibrate. I see. Pero yung sinasabing recalibration, may kinalaman din ho kaya daw ito sa hidwaan ng pamilya Marcos at Duterte? Pwede nating i-interpret na ganyan, kasi pwede nating i-interpret na ang objective ay yun nga, i-recalibrate para mas maganda yung performance sa darating pang 3 taon. Pero pwede ring i-interpret na yung action ng Pangulo ay isang paraan para i-solidify ang kanyang control sa gobyerno. So sa ngayon, syempre hindi ini-speculate natin kung ano ba yung motibo. At pinakikinggan ko si Yusek Claire kanina na ang motive talaga at sana nga ay yun ang totoong motibo ng palasyo ay to see how we can better improve the services of the government to better serve our people. Opo, sabi nga ho ng Pangulo, ngayon ang pagkakataon nilang magpakitang gilas kung sakasakali talaga bago aprubahan. At sana nga, oo. Yes, so para sana nga. Para sa ikakagandahon ng serbisyo nila sa taong bayan. Ay nagkaroon na rin ho ba ng ganitong kalawak na courtesy resignation sa mga nagdaang administrasyon? Sa pagkakaalam ko, ito yung ganito ka-massive, So yung ibang administrasyon, nag-request din sila ng may mga nire-request din sila ng courtesy resignation. Pero ito yung massive na yung lahat ng 21 members of the cabinet, ay hininga ng courtesy resignation. So talagang parang reset, It's the president has press the reset button. So, inaasahan, maraming umaasa, kasama na ako doon, na ito na talaga yung pagkakataon para ayusin yung dapat na ayusin sa performance or sa sa serbisyo ng pamahalaan. Oo, pero sa tingin nyo may mga pwesto kaya talaga na mananatili, syempre yung ibang mga gabinete po, secretaries, pero meron din ba sa tingin niyo na obvious na pwedeng hindi ho nagpe-perform at maaari ho talaga mapalitan? Sa inyo pong paniniwala, sino-sino kaya ito? Mahirap magpangalan at baka tayo mapahamak dito. Pero sa tingin ko, depende kung ano yung panuntunan na ginagawa ng administrasyon. Kung ako yung tatanungin, kung ako yung Pangulo, ang panuntunan ko ay yung mga gabinete na nagsusulong ng social justice, or preferential option for the poor, o yung ethics in public service. At ito yung magiging metrics or panuntunan ko para piliin sino ba sa members ng gabinete yung sumusunod or
nagtataguyod nito. Pero hindi natin alam kung ano yung full objective ng Pangulo kasi meron din naman sa team ng mga economics na nagsasabing wag mong galawin yung economic team, no? Yes, Dahil maganda naman yung ginagawa nila. So depende kung ano yung metrics or panuntunan na ginagamit. At iyon siguro yung magde-determine kung sino yung tatanggapin niya yung courtesy resignation or pananatiliin niya sa pwesto. Hindi naman ho kaya daw indikasyon ito ng parang loyalty check? Well, pwede rin nating tingnan na ganun yun, no? Pero sana ay hindi. Kasi kung pakikinggan naman natin yung Pangulo, palagi naman niyang sinasabi na we need to move on, we need to have reconciliation. At sa ating mga civilian, no, reconciliation is always beneficial, no? Kasi pag nag-aaway-away ang mga tao sa gobyerno, hindi naman sila yung direktong naaapektuhan Ang naaapektuhan ay yung serbisyo publiko, no? So kaya sana hindi ito yung objective, no, at gusto kong maniwala na hindi ito yung objective ng ating Pangulo sa pag-request ng courtesy resignation. Sana nga talagang, yun nga kung sinabi natin, magpakitang gilas at gawin ng tama yung kanilang mga trabaho. Maraming salamat po sa inyo pong oras na ibinigay sa amin dito sa Balitang Hali, ma'am. Thank you. Maraming salamat din po. Yan po naman si Dr. Jennifer Oreta ng Ateneo School of Government.